Sa nagligad nga Sunday, gin-share ko sa inyo kung daano ka-importante nga bisan daw mag-give up ka na, daw ma-retaliate ka na, daw ma-surrender ka na sa life nga imo ginatubang karon. As long that you have known something from the promises of God, just like the law that would back up you, to gin-share ko sa inyo ang ang gin-release nga results sang arbitral ang results ng arbitral award halin sa UNCLOS that ang Philippines ang may sovereign rights over that exclusive economic zone nga gina-claim sang China. So that's the law, that's for us, that's with us, and we need to hang on of that. So by personal, ikaw may problema, ikaw may sitwasyon, ikaw may kabudlayan, as long that there is a promises, there is a word, there is a law nga naga-back up sa imo, hang on ka dira. Never to get out, never to give up, but rather to just stay strong, to stand firm. Nga man, kung ara ka dira, hindi ka gid pagbabayan, kag wala gid sa sang komplikasyon. Yes, sometimes there is consequences of our present decision, but it will not lead you to complexities, it will not lead you to misery, it will not lead you to the worsening of situation. So munang nahami kayo nga nagauyat kita sang word ni Lord, kag nagakabuhi kita sa layi when it comes to the government and when it comes to the laws of our land. Okay? So muna kun nga, we need to understand that as we discuss about the freedom is not meant for you to be like hindi ka pwede, wala nasang responsibility and there's no accountability. To have freedom doesn't mean nga pagusto ka. To have freedom means you need to be responsible because anything that you're going to do has accountability. Manabat ka. So hindi niya basta yung kung may kaiwayan ka, pag gusto lang ko, ako niya. But you need to understand that your freedom should be in the context of certain clause, certain laws, certain promises, certain perimeter para wala kita sing mas worse nga outcome sa mga ini nga behavioral act naton. Okay? So sa nagligad, share ko sa inyo ang kapit. That means nga, biskan magkainano, uyatan mo ang ginpromesa sa imo. Tama? Ang ari sa nagligad? Karon, gusto ko i-share sa inyo ang mensahe sa ginabaot, tubay mo tupad. Hambala siya, bantayi. Okay? Sa nagligad, kapit. Karon, bantayi naman. You know, as God gives us the freedom, we need to let this freedom be guarded. Ang kahilwayan natin dira kay Kristo should be guarded. That means, kinanglan mo bantayan. Because just like what I said to you, to have freedom means there is certain clause, certain responsibility that at the end of the day, you're going to give an accounts. So hindi sa basta lang pawalaan mo because any decision that we're going to make, may ara sa ginatawag nga consequences. May mga resulta siya, may mga outcome siya, whether it is bad or good, may resulta gid siya. So ini sa kabagay nga part sang aton responsibilidad is magbantay. Hindi tayo bantayira, kundi magbantay ta, particularly sa mga plano kag desisyon, behavioral character nga may ara kita because there is consequences to anything nga ginahimo naton. Okay? So, bantay. So, ini isa sa mga pulong sa Ginoo nga gin-impress sa akon in terms of the opportunity nga may ara kita karon samtang buhita, samtang nagatrabaho, naganegosyo, may pamilya, even sometimes may problema kita, may mga challenges. Words nga ginhatag sa akon sa Ginoo is bantay. Because anything that we do, decision that we're going to make, behavior that we're going to act, may mga may mga resulta. And sometimes ang resulta hindi maayo. Gamay nga problema sa dasig naton nga response, may dako siya nga may dako siya nga epekto. All right. So balik-balikan nato ng mga certain scriptures for this man sa context ng freedom. Balikan nato ng Galatians chapter 5 verse 1 and then malumpat lang kita sa verse 13. Although in that context, gina-reiterate ni Pablo ang pag-abide sang law
nga ang mga taga-Galacia naging legalistic na sa mga bagay nga nang nag-cause sa ila nga mas magiging radical at magiging manhid na sa mga bagay nga ginalid sa aton sa Ginoo. So okay, so makato kita sa Galatians chapter 5 verse 1. Hindi malumpat lang kita sa verse 13 for some certain recap. Silinda, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free. And do not be entangled again with the yoke of bondage. You are now responsible to do anything. Amo na iba naman kasi nga pag gusto lang, kuya. But you need to understand that, ang pagpagusto mo dapat may pagbantay. So, that implies a message of being responsible. Because kung nagpagusto ka karon, maipikto na sa buwas. Kaya abi naton, lipay-lipay laman niya ako, you are not controlled by anyone, you are not manipulated by anything. Pero after sang imo nga ginhimo karon, enjoy ka, namit karon, buwas, mahuyan ka, mapriso ka, mapatay ka, or whatever pa nga posible matabo. Which is supposedly, hindi dapat amo pa nang maagyan naton, may dako pa nga ang plano sang Ginoo sa kabuhi mo, yet because we take it for granted, we became complacent of what God has said to us, di na mo na kung nga biskan gapati kita kay Lord, at the end of the day, nagapamangkot kita, Lord, ano naman sitwasyon ko? Ano naman akong sitwasyon? Nagatuo man ko sa imo. But what we suffered today is just only the decision that we make yesterday. Hinasam na ko nga bantayan tagsa ka mga nabatsyagan tagsa ka mga ba nga buhi nato sa mga pululungon, tagsa ka mga desisyon ginahimo nato, tagsa ka ginabakal, or even sometimes tagsa ka ginakaon ka ginainom ta, anything that affects your mind, your soul, spirit, and body, bantayan tagid. Anything that affects your family, bantayan tagid. Anything that affects your church, bantayan tagid. Anything that affects your job or your businesses, bantayan tagid. Because anything that God entrusted to us means accountability. May panalabton ta, abi naton, wala ta sa labton. Okay? Hindi ta kaangay sang stallion wala siya ginahigtan. But ang domesticated nga mga horse gidya, may may busal sa. Parang at least siya marindahan sa from time to time. So let's go in verse 13. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. So this really addresses to those who believe in God sa aton. Because Paul said, my brothers and sisters. But don't use your freedom, siling niya, hindi gid paggamita ang imo kahilwayan para lang malipay ang imo unod. Para lang malipay ang imo kaugalingon. Just to satisfy your sinful nature. Ang aton sinful nature, something like old self. Sang way pa ka kay Kristo, sang way ka papagtuo kay Kristo, sang hindi pa ka tudtod nga Christian, nga masling nato gina-indicate naton ang tudtod nga Christian, because these nations are being called Christian nation, but not all Filipinos are Christian. Of course, there is Muslim, there is Hindus, there is Buddhism, there is other, animistic na mga religion, but there are also people just like, calling themselves as Christian, yet wala sing matudtod actually nga direksyon ng kabuhi. Just simply believing the Lord, yet don't have really a kind of lifestyle. Still, the life is old self. Old self that are being controlled by the world, by the world systems. The world that are being controlled by Satan, whose desire is always to destroy life, relationship, and of course, plan of God sa atong kabuhi. Gusto sang yawa nga ang atong kabuhi hindi mag-meet, hindi mag-fulfill sang purpose ni Lord. So as much as early as He can destroy us, then, amo na himuon niya. So siling niya gintawag kita para magkabuhi sa kahilwayan. So this is what the calling. Gintawag kita tanan para magkabuhi sa kahilwayan, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature.
Hindi gid paggamitang inang kilwayan para lang gid lipayon ang imo old self. Inabla kung anong demands ang imo sang aton kaugalingon kabalo ka gid morally and spiritually hindi sa insakto, sala siya. May epekto siya in the future. It affects even your family. It affects your body. It affects your health. It affects your mental. It affects your emotional. Just to satisfy your sinful nature. So you need to be aware of that. Amo na kun nga ang strong words for today is bantayi. Atubangin mo tupad, hambala sa bantayi. Ang tanan nga ara sa imo. Usually, ang nagabantay, amo ng mga tao nga matured lang. Ay ba niya nga hindi matured, tiya mo na napawala eh. Yes? Amo na kung isa sa atong kabataan, gaugtas kita. Kaya kung pagsulod sa balay, feeling mo, dapat lakan, dapat kandaduhan, or let's say, isecure ang tanan, kaya hindi, wala dapat sa makasulod nga kawatan. So, expecting ka nga mapahuway ka na lang, knowing nga sila ang last nga nagsulod, nga nakasarado na, nakalock na. Ay man, wang-wang lang Japon. Except kung ikaw, conscious ka about safety and security. Kay biska namin kay tulog, hulaton mo gida na yung makaabot, kay isecure kung nasaradaan or wala. Relate? Diba? Because we don't want yung ang gin-invest naton nga pila ka libo, kabuhi, ang ginagwanta ta sa madamo kag malawi ka panahon tapos isa lang ka instant na ubos na dula. Something like that. We need to take care. So bantayan tagi na siya. So we need to guard freedom in Christ. Now, guarding freedom in Christ involves protecting and preserving the spiritual freedom and liberty that Christians have through their faith in Jesus Christ. Ang aton pagtuo kay Kristo amo ning bantayan ta. When we have this freedom in Christ, nabala ang ato na batyagan sang ara kita kay Kristo, grabe ka namin namig dyan, especially during those time where we accepted Him as our personal Savior. Nabatyagan tagidayon ang difference sang kalipay, the joy that is inside of our life. It includes living according to biblical teaching. When we have heard some particular word just like bantay, you are compelled to live according to biblical teaching. Kung gusto ta bantayan ang aton kaugalingon, obligado ta. Muna lang daw hindi ka na tayo magbangon, pero obligado ka pa kay kapoy ka, kay medyo sako ka, pero isa ka bagay gusto mo i-secure. Nga wala sing may madula, wala sang may maguba, wala sang mas worse nga matabo. So you need always to secure that. Now, the same with our faith in Christ. Nga bantayin tang aton pagtuo kay bisan ano ka strong sa aton sa nagligad, you can be weak even today. Don't you know nga ang tao nga wala kay Kristo kag way nagabantay sang iya kahilwayan dira kay Kristo, we are still bound. You can be bound by your work. You can be bound by your business. You can be bound by your businesses. You can be bound by hobbies. You can be bound by anything and by anyone. And that's why when you are in Christ, you are always esteemed this day. Gusto mo ginapahalagahan mong ini nga time because, even though importante sa imong trabaho, ang pamilya, importante sa imong negosyo, importante sa imo, ang kung ano pa ang mga bagay, that makes you right now, pero labaw sa tanang gusto mo bantayan ang imo pagtuo, dira kay Kristo, kag ang biblical nga teaching when it comes to bantay, bisan ano kasako, bisan ano kabudla hilinda, not forsaking the assembling of ourselves together as some of the habit of doing of the others. In other words, bisano ka sako, you need to have some time in a day just like this day nga hindi dapat makawat ni. Nga hindi dapat mabarala ni. Nga hindi dapat mabutang sa alang-ala ang aton fellowship as brothers and sisters. Diba, usually, ang mga pilosopo ng mga tao, I can worship in my house. I can worship everywhere. I can pray. Any place, anywhere.
Yes, true. Because God is everywhere. He is omnipresent. But as the scripture said, kinahanglan ta bantayan nga hindi ta isolated. Bantayan nato ang kahilwayan nga dapat kita updanay sa isa ka panahon, sa isa ka tion where we can worship God together. That is a biblical teaching and it is a mandate for us to fellowship. Don't settle by technology, by online worship. Because we are no longer in pandemic. Okay pa to sa pandemic. But as long as we can do today, have time together, have some sacrifices, invest your time in coming together with your brethren. That's why nga there's the brothers and sisters nga kinahanglan magubdanay kita. Bantayan ta nga hindi kita ma-contain sa isa ka particular nga understanding nga okay lang bisan ako lang mag-isa. Because ang kahilwayan natin ara when we are gathering together. Ang kahilwayan natin nga ginhamol dira kay Kristo when you have that biblical teachings. You are being reproved, you are being disciplined, you are being trained, you are being taught nga maghimo sa sinang mga bagay according to God. You know, when I say guarding our freedom in Christ, we are resisting temptation. Because from time to time, there is temptation that is coming to us. Why patadri sa sulod sang church? Grabe na temptation sa sulod balay. Pagwa mo sa work, pagsulod mo sa workplace, sa marketplace, there is temptation. Pag atubang mo sa tao kung kisa, there is temptation. Bantayan ta, tagsa ka looks ta, tagsa ka bata, tagsa ka mga decision natin because in that temptation, posible maglala. Posible mag-worse. Kagamay nga problema, ang ginhalinan ng piso. Ang ginhalinan lang namunuhan. Something like that, hindi ka makapati nga mag-end ka mo sa isa ka worst ka sitwasyon. So if we are not conscious about sa aton yung mga decision making, dapat tabantayan, ma-end up tang aton freedom into something that is worse. And then some who are not matured, masiling, Lord nga agin pabayaan mo ko. Well, sometimes balikan naton, anong ginhimo mo? Anong ginhimo naton? That's why we need to grow up in our spiritual understanding. We need to build up our faith so that na maintindihan natin ang mga responsibilidad nga nakaatang na sa aton bilang individual ng mga Kristiyano. So, resisting temptation and defending Christian values because nag-deteriorate. Imagine, worse ang sistema sang kalibutan. So, kung hindi tani pag itudlo ang mga pulong sa Diyos, ano matabo sa aton? We are not guarding our freedom. Again, we need to understand that freedom has accountability. And as individual, you need to take responsibly. So, hindi sa basta lang, kay biskan Kristyano blako, mauba ko ning akon niya nga, pagtuo. Okay? Kaya halimbawa lang na impituta, no? Honestly, kung isa ang paginulsulihin ang tanan, kaya naigo na ta, lisi naapektuhan na o nakadesisyon na o ko na naka-release na kita. So, there is repercussion. So, we need to defend Christian values. Maabot ang time gidyang tao, hindi na mamati. Sang insakto nga Christian values. Sang gagmay pa kita halimbawa lang, na-learn ta nga upod kita sa atong ginikanan, nagakadto sa simbahan. Kung hindi ta napagprotektaran nga values pila kadlaw nga atong kabataan, kitungod nga feeling nato atong kabataan sa lawayon kag daw hindi ta ka-concentrate. Way ta ginadala, ginabilin ta lang. May pa kung isa ganing ido, ginadala pa. No? Pero okay lang na, biskan sa lawayon, biskan hindi ka ka-concentrate. That is part of the training. But that is part sang aton nga responsibilidad bilang ginikanan na hindi ta pag-ibilin ng aton kabataan sa balay because magabot ang time sila dlagko na hindi na sila gana magsimba. Ang Christian values of coming together as a family, Christian values of coming together every Sunday ay madula na sila. Nga man, ari na di sa cellphone niya, live pa, nami pa yung manugwali, nami pa yung simbahan niyang akong tanawan. People will now
divert their attention into something that is technologically advanced and no longer adhering sa importante sa ginatawag na fellowship. Sabi na ko nga, stand fast on the liberty because God wants you to enjoy praise and worship in the actual scenario. God wants you to enjoy receiving the word not on the screen but rather, face to face. So, that is Christian values. Nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo. So, we need to resist any temptation and defend Christian values in supporting fellowship or fellow believers in upholding their faith amidst challenges and opposition. So, sa kabagay, when we are here and then we meet our friends, our fellow brothers and sisters, your life, our presence is a joy to them. Kalipay. So, duha ka butang gusto ko emphasize sa tingnan when it comes to bantay. Na una, nga kinanglanta bantayan, ang kaluwayan ngayon ginhatag ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nga dapat hindi natin pagpasipakpakan. That's the reason why we need to cup it or stand fast. Nga bantayan natin because, there is accountability. And we need to act responsibly samtang may-ari kita diri. Una, kung nga bantayan ta, ang kaluwayan ini because God wants you to understand something about the present situation, His purpose in your life. So, in the book of Revelation, may 7 dito kasimbahan that are being addressed by the Spirit of God concerning the situation. So, sa kabagyan dapat natin tanawin when it comes to bantay. Panawag, pamati. Gusto ko mag-ilunggo anay sa mga panawag sining mga punto nga gusto ko i-share para mas makuha ninyo. Okay? Bantay. Panawag, pamati. In other words, spiritual understanding, spiritual ears. Isa ka bagay nga we need to be responsible of is from time to time God is calling something. Calling your attention. Sometimes nudging you. Ginasiko ka na kung kisa ni Lord. Hoy. Ginasinggitan na nakaway ko bati. Ginasiko ka na ni Lord eh. So, panawag, pamati. The Lord is calling you. The Lord is calling your attention. The Lord wants your life to be aligned, to be in line. The Lord doesn't want you to have this suffering, to have this misery. The Lord doesn't want you to have complication in the near future. So He is calling your attention. The Lord doesn't want you to have some failure, although failure can contribute the better persons of you. But kung kaya lamang, kung pwede lamang magpamati ka ron, pamatian mo na nga daan. Because just like our parents are telling us, it's a reminder. So panawag, pamati. So there are issues, just like amo na ginatudlo natin karon sa discipleship, ang 7 kasimbahan, pero makuha lang ko sa mga problema nga nakita sang atong Ginoo, why the 7 churches in Asia Minor are being included in the book of Revelation, where kabalo man kita nga ang book of Revelation is something like apocalyptic. It's the end time news or warning para sa aton, or God is foreseeing something and forecasting something that in the contemporary Christian churches amo na sa ang nagakalatabo karon. Okay? So, if the Spirit of God nagasilinda, he who has an ear, let him hear what the Spirit of God says to the churches. Silindra, kamo nga may mga dalunggan, magpamati kamo kung ano ang ginahambal sang Espiritu sang Ginoo to the churches. That church is not just only 7 churches in Asia Minor, but that church is that refers to you and me. Because the word church is ecclesia from the Greek word, nga ang buod singanon is the called out ones, ang mga tinawag. So kita tanan tinawag sang Ginoo. So now, the specific calls of the Holy Spirit sa aton, that's why He allowed the 7 churches that happens in the Asia Minor during that time. Kay kung hindi ni sa relevant sa aton present situation karon, dapat dito na sa Book of Acts. Dapat isa na sa mga writings sang mga apostles. But why is it that
that 7 churches are being put into the book of Revelation because there is a relevance in terms of the warning. May dako siyang patugsiling sa mga dapat bantayan naton sa aton sitwasyon karon. So the first one nakita natin in the book of the church of Ephesus is the Lord is reminding Silindra, remember your first love and return to heartfelt devotion. Bantayan tang aton personal nga relasyon kay Lord because biskan ano kainit sa aton karon posible nga magbugnaw ka sa palabuton kun way ka nagabantay sa kahilwayan mo dira kay Kristo. We cannot depend on ourselves. We cannot just trust on ourselves nga okay kuya, kabalo ko sang dapat ko imon. But sometimes circumstances sa life naton will cause you to be lukewarm. Grabe katutom sa ako nagligad nga bulan, gulpi lang nag-die down ka. Hindi ka makapati nga mationg ka o kung matrap ka sa isa ka sitwasyon, pero natabo siya kaya nga man nagpawala ta. Isa ka bagay nga i-secure natin sa kabuhi, samtang ari kita diri. Kung nagalagablab ka o kung naging mainit ka kay Lord, bantayin na siya nga hindi ka magbugnaw. Ang pagiging mainit, hindi buos nga magpabiling ka mainit, kung wala ka bantay, mabugnaw ka gid pila ka adlaw. Amuna ang issue sang Church of Ephesus nga posible matabo sa aton. Tanda naton, wala ni sang ginapili. Either you are a leader or a pastor or simply a member or let's say a churchgoer, each one of us who has the passion in Christ, posible nga magbugnaw ta. Kag siling sang Ginoo, ang tanan nga bugnaw o alabab, ito pra niya. So, while we have this opportunity, bantayan tanang hindi mag-abot sa aton. Are you with me? In the church of Smyrna, silindira, remain steadfast in faith despite persecution and suffering. Magpabilin kang mayong babakod sa imong pagtuo sa piyak nga ikaw, gina-persecute, ginayaguta, ginalaas, gina-pressure ka tungod sa imong pagtuo. Okay? That's the church of Smyrna. Madamo nga mga tao nga wala nagsimba, kay gina-persecute sang amo, sang ginikanan, gina-persecute sang abyan, wala nakapadayon. So, nag-contribute siya sang kabugnaw tungod nga hindi niya maagwanta ang pag-persecute sa iya. Kag ang mga suffering, maybe suffering sang sakit, suffering sa kwarta, sa anumang mga pag-antos, posible mag-cause sa imo nga magiging luya ka. Amo nang problema sa Smyrna. Kag posible nga amo na pwede matabo sa kabuhi naton kung waay ka nagabantay, kung waay ka nagabantay. What is our advantage as a Christian? Because we have the Spirit of God. What is the advantage as a Christian? Because, we have the Word of God. Rather than, unbeliever ta, wala tagapati kay Kristo, pareho lang ang tao sa sining kalibutan may problema. Ang advantage, may Kristo ta, nga kaya ta anuman kadlalag ko sang aton problema. Why? The Spirit of God is helping us. We have brothers and sisters. There is people who keep on praying for you. There are brothers and sisters who keep on encouraging you. So that's your advantage. Okay, Pergamum. Ang church of Pergamum in the book of Revelation turn away from false teachings and idols. Tanda ang tao. Kung ang tao, ang Kristiyano, wala desire nga mag-grow, kung ang Kristiyano hindi gusto magpabadlong, magpatudlo, hindi gusto magtubo sa pagtuo, pag may mag-abot sa imong bulaang mga manunudlo, pastor or whatever nga magkadto sa imo, dasig ka mapatalang, mainto. That's why kinahanglan kita magiging edukado sa pagtuon, sa pagkilala, sa pulong sa Ginoo. Kung nagapamati ka sa pulong sa Dios, kag ginatunan mo ang kaimportansya sina, may mag-abot, may magtupad man sa imo, then you can weigh, you can understand that person nga nag-share sa imo ay bulaan. That's false. And you can you can fight, defend your faith. And then, of course, when you have that faith, you can war against the idols. Hindi pwede nga magpabili ng idols sa atong sulod na kipusoon. Sometimes sa mga bagay nga nalabuta, mga bagay na build up ta, it turns to become an idol. But when you grow in faith, ang imong Diyos, si Kristo lamang, and you never raise or put or raise an idol before you. So, ano ang problema sa Pergamum?
At the same time, compromising. Christian nga makita mo lang siya, halimbawa, Christian who go to church, but when it comes to lifestyle, when it comes to workplace, when it comes to the marketplace, kaangay lang siya Japon sang unbeliever. Right? Ang Thyatira, ang church ang Thyatira, sa Book of Revelation, ginhambalan nila, refrain from immorality and reject deceptive doctrines. Silindra sa church of Thyatira, in the last days, people will become more immoral. More immoral. Sexual immorality, magiging rampant sa sining present nga sitwasyon. Fornication, adultery, homosexuality, everything would become, these things, way back 50 years ago, is abnormal. But today, it becomes the norm. Okay na. Okay na lang. Okay na siya. Kumbaga, accepted na ang tanan. So, if you don't have any true and real Christian values, sabi nimo okay lang. But when you see the Bible, makita nimo nga that's not good. Ginhambal na mismo sa Book of Revelation, sa Thyatira, in Silindra, ikaw nga Kristiyano, refrain from immorality. And even Christian today are doing it. Rampant ang fornication, rampant ang adultery. And much worse, ang homosexuality, lesbianism. Grabe ka dyan. So how we can do that? How it happens? Ang ina mga sitwasyon. Because we are in the last days. That's why ikaw kagako karon nga mga anagad sa Ginoo, gina-warningan ka nga ari na kita sa katapusan nga mga inadlaw, nga inang nakita mo is just part of the signs and warning nga dapat ikaw kagako magbantay sa iyong pagtuo. Tandaan mo nga kung mas wala ka gabantay, ang tupad mo nga very strong in the spirit, pwede ikaw maapektuhan. Okay lang kung Christian siya, strong in the spirit, kay may influence na ikaw nga magpangamuhi, magsimba. Paano na lang kung siya very strong and you are weak? And then siya, lain nga espiritong may ara sa iya. And that's why you need to find group, a person nga hindi mag-lead sa imo into deterioration, into lukewarmness. Bantayi, magpili ka sa mga tao o abyan o grupo nga hindi mag-cause sa imo nga magpakasala. Nga man, because hindi na nature naton ang magpakasala kung Kristiyano ka. Pag hindi kita Kristiyano, nature ta na yang makasala, kag magpakasala. We choose to sin. But this time, when you are a believer of Christ, you know that that is not good for you. You know nga inasanamit lang, sadya lang today, worse buwas. So mas i-prefer mo nga mag-antos kag mag-i-resist ang ina nga temptation kay hindi mo gusto complication, hindi mo gusto miserable nga kabuhi, hindi mo gusto mahuyan imong pamilya, ang imong ngalan, hindi mo gusto madulaan sa trabaho or whatever supply o blessing. Hindi mo gusto nga mahuyan ang ngalan sang imo Ginoo nga ginaalagaran. So you need to understand that. You need to stand firm on your Christian values. You need to forsake immorality. You need to forsake anything that you know is not of God. Pila ka adlaw kung way naton ginawali ang mga sala, kag way naton ginaminsun na ang mga sala, people will only find those preachers and teacher nga inang gitik-gitikod lang sila. I mean, gusto lang naton grabe mas pasok pang igo na gidyaw. No, that's the word of God. So, dasam na ko nga bantayan nato nga samtang kaya pa pamatian ta, kaya pa ang disiplina, then we need to receive it because even in the days to come, ang tao mangita na lang sang mga manugwali nga hindi na magwali sang sala. Imagine, sino ba sa aton rin perfecto? Wala. Even myself. And that's the reason why we need to learn the Bible because the more kita nag-learn sa Biblia, nagapamati sa pulo sa whether you teach or preach or hears the word, ikaw mismo ginaministeran. The more ka nagapamati, ikaw nagagatudlo, the more ikaw nagakabuhi sa suno sa ginatudlo mo. Or else, gabumirang siya sa aton. Hindi man natong kontrolado ang decision sang iban. Parte sang aton pamilya, parte sang aton kabuhi, yet dapat ikaw magdesisyon ka sang tama according sa kabubuton sa Ginoo.
Sometimes ang decision mo, it affects me. Importante ikaw, wala kang nagdesisyon sa amo nga bagay. Because that freedom means a lot. But a Christian who are founded on the Word of God, think of the accountability. Doesn't mean you have the freedom pag gusto ka na. You need to act responsibly. Magiging responsable ka sa sinangkahiluwayan because may epekto na siya. So if God is calling you to bantay, and that's He set an example sa mga simbahan sa church sa Asia Minor, sa Book of Revelation, na dapat ang mga Kristiyano of today should refrain from immorality and reject deceptive doctrines. Sa Sardis naman, Silindra, wake up from spiritual complacency and strengthen your faith. Ang problema sa Sardis nga church, kay pawala. Bantayin mo ko, galing basi nagpawala ka na. O, tubayin mo tupad, hambala siya, hindi gid magpawala. Pagkabuhi ka rin dapat tadlungon ta, daw kaangib lang kung estudyante ka, kung ginpadala ka sa imo ginikanan sa eskwelahan, pag eskwela sa insakto. Hindi magpawala, imagine, dugot pawis, kumbaga siling sa iban. Ang ginpadala nila nga pamasahe, nga pagkaon, nga pangbayad sang matrikula, pero pag-abos sa eskwelahan niya, pawala ka. So, Sardis, Silinda, wake up from spiritual complacency. Sa karon mas labi nga magiging active ta sa aton spiritual relationship with God. Kung kamo particular when it comes to the book of Revelation, book of Ezekiel, and book of Daniel, or even sometimes book of Isaiah, makita natin that what is being prophesied concerning the end times is now aligning together like a ring of fire. Anong buhosing sina? Though the coming of the Lord is just like, it's just like a thief in the night. Isa ka bagay that is clear that you see you see and hear the wars and the rumors of wars, the earthquake, the typhoons, every calamities, are just the sign of the end times. Nga dapat kita mas labi nga magbantay. Bantayan ta. Amo na gani nga hindi lang kita dapat nagabantay sa aton personal nga trabaho, sa aton pag-eskwela, sa mga negosyo nga may-ari kita. Kaya sa aton nga spiritual nga kondisyon kay Lord. Sa pihak nga medyo malayo ng iyang simbahan. Sa pihak nga may challenges ka in terms of many things. Yet when it comes to God, you always giving Him the best and the utmost attention sa tanan mo nga mga aktibidades sa kabuhi. God should be the first. So, amo nang Philadelphia, persevere in faithfulness and hold fast for Christ's teaching. Ginauyatan ang pulong sa Ginoo. Ang Laodicea, Silindra, be zealous and repent from spiritual lukewarmness and seek true riches in Christ. So, amo na kung ginahambal natin when it comes panawag, pamati. Ang panawag sa Ginoo that addresses our attention. Silinda sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. So, again, may 7 churches sa book of Revelation. Kung gina-practice naton ang pagpanawag sa Ginoo sa aton as a church, nga hindi ta magpawala, but rather, gina-confirm naton ang mainukuron ta silindra, Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Because what is best for us when we are being found faithful, even mag-atubang na kita kay Lord, kasi ang freedom ay dapat we need to act responsibly because there is an accountability. Silindra, for in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Amo na ang gusto tang hindi makompromise nga bangay because anuman ka kabudlay sang sitwasyon nato sa singalbutan, there is an awaiting place. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ano silinda? Who save us and called us to a holy calling. Anong panawag sa aton?
gintawag kita para magkabuhi nga balaan. In other words, when you're aware of your responsibility, kung paano ka mag-behave bilang tumulo ni Kristo. Dati, old self ang ginagamit ang aton pagkabuhi. This time, when we are in Christ, iyan na kabubuto sa Ginoo. That's why sa Galatians chapter 2, Silindra, I am crucified with Christ. Nevertheless, hindi na ako ang nagakabuhi karon kundi si Kristo na. In other words, si Lord na ang nagakabuhi sa imo, kabuhi karon. So Silindra, kita ginluwas, kagintawag para magkabuhi nga balaan. Paano na sa matabo? Nginang makita sa mata sang tao that your life are changing from glory to glory. So muna kun nga gapamati kita sang pulong niya kag ginagamit ta ang kahilwayan ini nga magdesisyon sa tama nga ang dati nga gawi naton way ta na ginahimo kay kabaluta hindi maayo kag hindi makapahamo sa Dios. Kay ikaw anak sang Ginoo dapat magkabuhi ka kaangay sang imo amay, kaangay ni Kristo. Like we always say, like father, like son. Kung sino ang aton Diyos, dapat amo kita na. We need to have some shadow. We need to have some replica or something like, that resemblance, the image of the Father, the image of Jesus Christ. So even the writers of episode like Paul, Silinda, follow me as I follow Christ. So Silindri, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. This time, kabalo kita, that the purpose of living righteously, living in holiness, because God is a purpose in grace to us. Ang munang purpose, so which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So another thing, nga, sa Romans chapter 12, verse 1, Silindra, and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, muna siling ko sa inyo kagaina, nga pwede lamang kita makasimba sa sulod sang aton balay. Pwede kita siling nila kasimba even online. But I know that the Lord is really asking to present your body with your brethren as a living sacrifice. Ay, hindi lang ko ay magsimba karon kay nagaulan. But to have some sacrifices of the thing that you're doing for God, biskan layo, biskan nagaulan, biskan sometimes challenging kaayo, ang imo nga pagkatudri, pang gasolina na lang, pang plitin na lamang, and sometimes by faith pa, kung paano ka makapuli. Di ba may mga amuna ko sa mga sitwasyon, But believing God will always provide. Presenting your body as a living sacrifice, that's how God wants you to execute and do something for Him because He is delighted when may mga sakripisyo kita kaangay sina. So, Silindra, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind by the testing, that by the testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, muna ang gina-emphasize ang Ginoo sa aton. So, it's good and we are blessed nga gintawag kita, nga isa kita sa mga gintawag sa Diyos. Hindi, sometimes, when it comes to calling, hindi man tanan nag-respond. So we are blessed if we're being called and at the same time we respond. And of course, we qualify ourselves as we respond to the call. But of course, that call will qualify you to be chosen as well. Silinda sa Matthew chapter 2, verse 14. The last, ano to ganing una? Pagtawag o panawag, pamatii. Ikadua, hindi pag-abusari. Ang ginatawag nga bantay ang imo kabuhi, bantay ang mga grasya sa Ginoo nga ara sa palibot mo, nga ara sa imo, hindi pag-abusari. Bantay ang imo nga lawas, bantay ang imo yang trabaho, bantay imo pag-eskwela, bantay imo relasyon sa iya, hindi pag-abusari. When you are being saved, hindi pag-abusari. Amen? When you have given a chance, hindi pag-abusari. Kung gitagaan ka chance sa Ginoo, hindi pag-abusari. Are you with me? Embrace your freedom as a chance to uplift others.
You know, when God gives us and calls us to be His own, and we have the opportunity to strengthen and to uplift other people, then we need to do it as long as we have this opportunity. Embrace your freedom as a chance to uplift others, not to satisfy momentary cravings. Let love be your guide in using your liberties wisely. Now, we need to understand this when it comes to bantayi, you know, ang mga bagay nga sa aton, like halimbawa, ngayon dito dapat pag-abusaran, ang imo chimpo. Ang imo chimpo. Ang aton chimpo, tuman kalipot, abusaran pa naton. Hello? Pilagid lang itinirta sa kalibutan na. May na lang makastinta ta, maka-80 ta, maka-100 ta. Pero sa sinang at chimpo nga ginhatag sa aton sa Ginoo, abusaran pa naton. Let's say, lawig ng aton pag-abusar, mga 50 anyos, pila na lang kadikadang ibilin sa aton, abusaran pa ginaton. Hello? Bantayi ang nabilin ng mga oras ang aton kabuhi. Amo na ko nga ang prayer ni Moses sa Psalms 91, I think. 91 or 90, verse 12. Silindra, teach me to number my days, O Lord, that I may apply it in a heart of wisdom. In other words, every time nga nag-birthday kita, every time nga makarealize kita, buhi pa ko, nami ako lawas. Silinda, Lord, tudloy ko nga magkabuhi, nga mangin may nalamon sa tagsa ka ginutlo, tinuig sang akon, pagkabuhi. Teach me to number my days. Pila na lang katuig ang aton itiner. 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos. Let's say, sino pa din nagandam 100 years? Halimbawa, 50 ka na karon, another 100 years pa ang itiner mo. Kabugatan ka sa pamilya mo. Diba? Pero ang point ko, bahala na kung pilang bilin sa aton kabuhi, hindi pag-abusarin na karon. Kundi gamito naton ina, nga magiging, magiging meaningful. Dapat ang aton kabuhi magiging purposive. Ngayon ang wala ta nagakabuhi, nga wala tinutuyo ang aton kabuhi. While ikaw nagatrabaho, naganegosyo, nagaeskwela, nagapagamit ta. Doon ako namin balano. Kung ikaw, halimbawa, you know, I salute those people who are become a vessel of the gospel, preaching the gospel, teaching the gospel. You know, even sometimes sa prayer lang, sa exhortation, dako nga bagay. Ang imo kabuhi, kung hindi ka makawali, kung hindi ka katudlo sa imo kapwa, grupo, allow your pastor, your leaders to be the representation of the gospel. That's how we are going to be purposive in the workplace, in the marketplace. Now, hindi ta pag-abusaran ng aton tiyempo. Hindi ta pag-abusaran ang aton lawas. Anong ginahimo ta sa aton lawas? Sang wala kita kay Kristo, tanan nga bisyo. Ginalunog ta ang aton lawas sa bisyo. Hello? Sino dire? Ang makarelate sila. Inom, sigarilyo, sugal, babae, lalaki, ano pa? Name kung ano nga klase bisyo ang paglunod ta sa aton nga mga lawas. Hindi ta pag-abusaran. Kay pila ka adlaw anihon ta na. Siling sa Biblia, what you sow, you shall reap. Anong ginsabod mo, anihon ta na. That's the law. So, amo na silang lang, nami karon, siga ta karon, aloy ka na, luntoy ka na, pagkasunod ng mga dekada. Agi lang ang isog, magabot ang time, why na? Luoy na kayo. Pero kung ang aton kapagrusan, gingamit naton sa kaymayan sa Diyos, wow! So, hindi pagabusari ang lawas nga ginhatag, kagin pakamayas ang Diyos sa imo karon. Ginablang, nagakabuhi kita nga way pa nagasangkiig, hindi kulang ang pagginhawa, hindi kontrolado ang pagginhawa, everything is free. We have that freedom nga mag-breathe, nga wala. No, di ba? Nga nami pa ang kondisyon, hindi ta pag-abusaran. That's why, no, nagasugod kita nga nag-observe kung ano lang ang makabenepisyo nga maayo sa aton lawas. Amo na, hindi tanan. Ginahimo ta. Hindi tanan, hindi buot singonon nga hilway ta ay pwede ta himuon, pwede ta kaunon, pwede ta imnon ang tanan. Kay ti wala sang bawas sa aton. Pero kabalo ka nga ang may mga bagay nga hindi maayo sa lawas ta. Ano sila ni Pablo?
Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, all things are lawful for me. Tanan pwede sa akon. Tanan pwede sa aton. Gusto ka, kung ano, mag-inom ka, magsigarilyo ka, mag-drugs ka, magbabae ka, pwede na. Pero ang pamangkot, maayos na. So, muna sa kabagay na wala kita directly nagasiling bawal, pero ang pamangkot, maayo bala. Maepekto lang ang maayo na sa imo, sa pamilya mo, sa future mo, sa imo trabaho, sa imo negosyo, sa kabataan mo, sa apo mo. So you need to think about that. You need to think responsibly and think about accountability kay ang kahilwayan hindi busing anon wala sang panalabton manabat gitaya Japon. Amo sa kung diin pa nga tigulan na kita, didto man kag nag-atake siya. Nga kung sa diin pa nga luya na ang tanan, huwag ka na ibato. So kung ikaw iya, ga-prepare ka, kag gabantay ka pirmi, biskan may edad ka na, bakod pa. O, tubay mo tupad. O, di ba, bakod pa? Amen. Bantayan ta ang aton lawas. Bantayan ta ang aton tiyempo. Sobrang nga trabaho, ibalik sa imo sakit. Dako ang income mo, pero kung magmasakit pa, 3 katuig, 5 katuig na tinipon mo nga kwarta, kulang pa ibayad sa sakit mo. Kaya, biskan pa nga dako, taning ganar mo sining adlaw, pag-untat, pagpahuway, kaya nga hindi mabayaran ang pag-relax nga ara sa presensya sa Dios. Yes? Silinda, seek first His kingdom and His righteousness. Kag ang tanan nga bagay, isunod niya lang. So if Jesus Christ is highly esteemed with your time and day to day, then unahon mo gid si Lord sa sining adlaw. Praise God! Palapakan ta si Lord, be? So hindi pag-abusari ang imo tiyempo, ang imo nga lawas, hindi pag-abusari imo talento. Amo na gani kung talented ka in terms sa pagkanta, sa pagtukar, sa anuman nga bagay nga pwede mo i-connect sa kaymayan sa Ginoo, himuha na. Sometimes mga tao nga talented in terms of music, dito lang yan sa worldly. Ang gina-entertain, ang pangkalibutan, kang yawan-on nga mga tukar. Pero pagka Domingo, simba man why not? Halimbawa, that talent will be given, will be attributed. Magpagamit ka kay Lord. Samtang kaya pa, samtang mahimaya mong Diyos sa imo talento, sa imo abilidad. Hindi pag-abusari nga ang kalibutan lang ang nagagamit o kung ginpagamit mo sa kalibutan without investing your time for God. Hindi pag-abusari ang imo abilidad. Ang aton abilidad laban na nagamit sa kalibutan pero wala naton gigamit sa buluhaton sa Dios. Karon, kung ang tiyempo naton tuman ka importante, mas labi nga gamito naton isang insakto karon. Yes, bantayi. Ang ini nga kahilwayan nga hindi mag-cause sa imo nga magpariwara. Bantayi ang ini nga kahilwayan nga hindi mag-cause sa aton nga magmasakita. Tungod kung kisa sa pagpawala, pag gusto ta sa aton nga lawas, ang iya sinang epekto magmasakita. The more kita magmasakit, the more nga problema kita diyo. The more nga, pag magmasakit kita, mahamper ang aton trabaho, mahamper ang aton nga pag-eskwela, mahamper ang aton nga negosyo. Pero kung kabalo ka magrespeto sa Ginoo, kabalo ka maghatag sang tiyempo sa iya, kabalo ka mag-surrender sa iya, ginabantayan mo what is right, what is noble, what is praiseworthy, ginabantayan mo ang mga bagay that is of faith, of love, and of worship, and of service, din na muna kung nga, even pa complex ang aton mga responsibilidad sa sining kalibutan, still, kayang-kaya ta, tungod ang grasya sang Diyos, ang kusugya, naga-empower sa aton. Pero paano na lang, nga Kristiyano kita, pero way ta ginabantayan ang aton kabuhi, in terms of our relationship to Him, in terms of our lifestyle, ang aton lifestyle, bantayan ta, nga man, nami karon liwat, nami karon worse buwas. Pero kung ang lifestyle naton is to give delights,
Ang lifestyle natin is to serve God. Ang lifestyle natin in terms sa trabaho kag negosyo is righteous living. Ginabantay mo yung trabaho yung insakto nga pagtrabaho. Ginabantayan mo ang imong pagnegosyo nga insakto nga pagnegosyo. Ginabantayan mo yung pag-eskwela nga insakto nga pag-eskwela. There will be no repercussion. And there will be no negative outcome. Kundi, prize, reward. Amo nang ma-experience natin. Prize, reward, recognition, appreciation. Kung nagabantay kita dira, kagulata ginabusaran ang chimpo, prize, reward, recognition, appreciation. Antay sang aton kaugalingon nga bisan may mga rasones o kung may mga sirkumstansya, yet we choose to be faithful. Magabot ang time, ang atong Ginoo mag-appreciate, mag-recognize nga nagasiling, welcome, thou good and faithful servant. I-welcome kita sa Ginoo, mga matutom nga iya mga alagad. Regardless kung ano aton position diri sa kalibutan, anong aton profession, anong aton influence, ang gusto lang makita sang Ginoo sa imo kung paano ka nangin matutom sa bugay nga ginhatag niya sa imo. Dasoy bantayan ta. Ang kahilwayan nga ini nga wala tagin pasipakpakan. Bantayi ang kabuhi nga ginhatag sa imo sang Dios nga wala mo ginpawalaan. Bantayi nga balanse ang pagkabuhi mo sa sining kalibutan nga hindi puro trabaho, hindi puro negosyo, hindi puro pag-eskwela. Bantayi nga ang imo spiritual life wala nagaluya, wala nagabugnaw o kon wala nagapawala. Bantayi nga samtang ikaw naga-asenso, wala nagadako ang ulo mo kag nagahabok ang imo nga tagipusoon. Bantayi, because sometimes even we are prospering doesn't mean, it's all good. Sometimes kung iban diin pa nga ginpakamaayo dito man kag nadula sa iya relasyon kay Kristo. That's why mo na be careful even when you pray of something. Nga if God gave you something, hindi dapat ikaw madula but rather the more you are closer to Him. The more ikaw ginapakamaayo, the more ikaw dapat nagapagamit tira sa iya because you understood that everything that you have right now really comes from Him. So the more nga may blessing ka, the more nga may influence ka, the more ka nagapagamit sa iya. Bantay, kag hindi pag-abusari ang imo tiyempo, ang imo lawas. Di ba? Kung abusaran tang aton lawas, kundi hindi na ta kasimba sang tarong. Permi na lang ta sa ospital, permi na lang ta sa sulod balay. Kung nabusaran tang aton lawas, hindi ta na ma-enjoy ang malawig nga kabuhi. Kung nagapamati ta kay Lord, maglawig ta diri. Ang mga matarong, mga alagad sa Ginoo nga nagabantay, gamiton niya para sa mga tao pa nga wala kakilala kay Lord. Mapagamit ta kay Lord sa mga ari diri. Regardless kung pila ang ginhatag niya nga edad para sa aton. What is very important, Lord, ari ko, gamita. And thank you sa siningado, Lord God. Again, remind mo ko nga bantayan ko ang akon lawas, ang akon trabaho, ang akon negosyo, ang akon nga relasyon sa imo. Ang akon abilidad, ang akon talento. Nga hindi, Lord, basta lang nga para sa akon personal nga interest, but rather to give you the glory. So 1 Peter chapter 2, verse 16, for you are free, yet you are God's slave. Kay kamo mga hilway na, pero kamo mga ulipon sa Dios. Like halimbawa, pwede natin gamiton sa proportionately sa kalibutan. You are free, yet you are the world's or Satan's slaves. Either lang damong. Hilway ka, pero kontrolado ka sang yawa. Grabe, no? Kasi ko sa inyo, when we understood the concept of freedom, that means you have responsibility and you have accountability. So, if you are free in Christ, you are slaves of Christ. So, ang context ang aton kabuhi, ara, dira, sa iya. So, don't use your freedom as an excuse to do evil. Kaya madamo sa mga nag-claim that they are Christian, yet nagahimo sila sang kalautan. Nagahimo sila sang mga kabuhi nga hindi nakapahimaya sa Diyos. So never to use your freedom to do more sins or never to use freedom as a license to sin. So as a believer, this is our assignment today. When I say bante, you need to guard your freedom with integrity.
nga ining kailway hindi mag-cause nga mahuyan ang Diyos. Guarding your freedom in Christ with integrity. Palakpakan natin ng Ginoo. Hallelujah.